Grabe po, sobrang breathtaking views po. Magkabila po tayo ng North Atlantic. Hi everyone! Team Bibal here at yun nga po, mayroon na po kayong nakitang sneak peek po ng ating adventure for today. At ngayon po, ang Team Bibal kasama po ang aking wife na si Shella at ang aking baby na si Kate Symphony ay magta-travel ngayon sa Key West or sa iba't iba pong mga Florida Keys. Sinasabi po na it's a must visit place dito sa Florida dahil hindi lang po ito pinakatimog or pinakadulo ng Florida na state, kung hindi ito po ang southernmost point ng buong continental USA, na ito po ay malapit na po sa Cuba, which is actually 90 miles away na lamang. So ayun na nga, so after namin sa Alligator Farm sa Everglades, Florida, ay tumuloy na lang po kami sa homestead para doon na po kami kumuha ng inn or ng hotel na pwede naming pagpahingahan at matulugan. Kasi po hindi po yata namin kakayanin na manggagaling po kami mismo sa Palm Beach County dahil aabutin po kami ng 4 hanggang 5 oras na pagdadrive, which is so tiring. Hi everybody! Ngayon po ay binabagtas po natin ang Craig Key. So isa po ito sa napakaraming Florida Keys. Papunta po tayo sa southernmost part ng Florida, which is Key West. At makikita nyo po sa kaliwat kanan. Grabe po, sobrang breathtaking views po. Magkabila po tayo ng North Atlantic Ocean. Kita nyo po yan at in sobrang focus po tayo. Naka 55 mph po ang ating speed limit at konting maling galaw mo ay this is one for the books. At minsan lang mangyayari sa buhay natin, kailangan pa rin nating mag-vlog. Napakasaya ko kasi syempre habang nararanasan ko tong moment na to na papunta kami sa Key West, ang pinakamalaking at rewarding na aspeto is kasama ko ang aking family, ang aking wife at ang aking baby Kung Kung. At ngayon po ay binabagtas naman po natin ang Long Key Bridge. So napakahabang bridge po nito at makikita nyo po then left and right, iyan pa rin po ang North Atlantic Ocean. So Hi, we're going to Key West. yay! Ang nakikita nyo po ay Pigeon Key. Sa kaliwa natin ay ang Atlantic Ocean. At dito naman po sa ating kanan, makikita nyo po dyan may parang blue na boardwalk. Yan po ang Gulf of Mexico. As in stunning, breathtaking, spectacular. Yeah, baby. Here we go. Yay! Yay! Oh, look at that. Pigeon Key is the best. Oh my goodness, baby, look at your side. Baby, enjoy the view. Mommy, enjoy. Wow. I-zoom mo yung detalye ng pagka-broken. It's not. Yun. Yung may putol na tulay, me. Ano meron sa putol-putol? And finally, after almost 2 hours of travel, nandito na po tayo sa mismong Key West downtown. Napakaliit lang po nito at talaga nga namang usually nilalakad lang po itong buong downtown na to ng turista. At ito nga po ang statue ni Bishop Albert Key. Andito na po na nagbo-blow po siya ng conch. Ibig sabihin sila po yung dating nagwe-welcome sa mga tourists. Andito na po tayo ngayon sa southernmost point kung saan pumipila po talaga ang mga tao para makapagpa-picture sa iconic landmark na ito. Ito po yung mismong bato na nagsasabi na ito na po ang pinakadulo ng Florida at ng buong USA. At ito po ay 90 miles away from Cuba. Andito rin po ang cable hut kung saan nagpoprotekta po ito sa underwater cable na nagko-connect sa Havana and Florida. At ang aming nga pong pamilya ay nakapagpa-picture na rin sa wakas. After niya nagtingin-tingin po muna kami ng mga souvenir items na mag-immortalize din ng memory at palatandaan na talaga nakapunta po kami dito. At naglakad-lakad po kami katulad po nito. Ito po
po yung pinaka-mall nila sa kanilang downtown. At nakita din po namin yung The Lighthouse, yung bahay ni Ernest Hemingway, yung mga tren, Mallory Square, yung Harry Truman's White House, at kung ano-ano pa po. Kung mapapansin po natin dito, napakaganda po ng architectural designs ng mga bahay at mga gusali. Kung mapapansin ninyo, napakasimple, ngunit ito ay nakaka-contribute ng overall aesthetic appeal ng Key West, at marami nga po dito ang mga bahay na naka-pastel colors. So ito nga po pala yung famous Mallory Square, at katabi din po nito yung kanilang Arts Museum. At meron nga po pala din dito na Little White House ang kanilang former president na si Harry Truman, but we weren't able to see it so close dahil nga po sobrang mahal na po talaga ng parking fee kung kami po ay bababa pa ng sasakyan. Kaya hanggat maaari, lahat ng mga bagay na kaya namin na i-drive through na lamang. So tour na lang po kami na nakasakay sa car. So mas makabubuti po ito, mas mabilis, at the same time mas makakatipid po kami. At alam niyo po ba kung bakit hindi po kami nag-hotel dito? Kasi po ang hotel po dito ay nagkakahalaga ng 57,000 per night na hindi po namin kaya talagang i-afford. So kaya po kumuha po kami ng hotel na malayo po dito sa Key West, nang sa ganun ay mas makamura po kami. So ito po yung famous Duval Street. Makita nyo po kanina, talagang napipreserve po talaga yung mga architectural designs, at talaga naman po yung vibes niya ay very historical. Kaya po mapapansin po ninyo na talagang picturesque po talaga, instagrammable po ang mga gusali at ang kanila pong mga streets po dito. Ngayon naman, may pabalik na po tayo dahil naghahanap po tayo ng beach, which is the Bahia Honda State Park, or ito po yung malapit sa Honda Key. Mapapansin po ninyo, nakita nyo po kanina yung putol po na tulay. Yun po yung dating old bridge na naputol po yun dahil sa hurricane o yung storm of the century na nag-wash out po talaga sa Matacombe Key. Mapapansin nyo po, ito po ay dating railroad na hindi na po nagamit since 1930s dahil nga po dun sa pagkasira niya dahil sa storm. Kaya po nag-pull over po muna po kami dito sa Bahia Honda Key State Park, kung saan dito po ay merong beach. So pumunta po muna kami. Kung mapapansin nyo po talaga, napaka-clear po ng water at napakalinis po talaga ng mga state parks po dito. So kaya naman ngayon nag-dress up po muna kami for swimming para naman po karanasan po namin na maligo po dito sa Honda Key. Ayun po, matatanaw nyo po yung broken nga po na railroad o yung old bridge po ng Honda Key. Kaya naman po, soak po muna kami dito. Warm po yung water, malinaw po siya. Pwede din pong snorkel dahil mayroon din pong mga isda, pero hindi po ganun ka-visible compared po siguro sa ibang part ng beaches. So after po nyan, tuloy-tuloy na po kami kasi po nag-aantay po kami na magkaroon po dito kami ng sunset habang po kami ay nagta-travel, kasi napakaganda po talaga daw ng sunset dito. So sa kasalukuyan, binabagtas po namin ang Pigeon Key, o ito po yung 7 Mile Bridge. At ewan ko po ba, for some reasons, kanina po nung papunta pa lang po kami dito, okay lang. Pero ngayong pabalik, iba po talaga ang pakiramdam ko. Panoorin nyo po ito. Miles per hour. So kung makikita nyo po kasi, kaya nanginginig ang tuhod ko, nakikita ko po kasi yung isang bridge na parallel, tapos wasak-wasak na po siya, na parang nasa movie. Grabe. Ay. At kung makikita nyo po doon, may pataas din po na akala mo papunta na pong horizon, papunta na pong langit. Tingnan nyo po, pupuntahan po natin yun. Oh my God, konti na lang, malapit na. Pero kung alam nyo lang po, yung palad ko po na nandito nakahawak sa steering wheel, sa manibela, sobrang halos tumutulo na yung pawis. Oh my... Medyo bilisan mo, Dad, kasi ang dami nag-iinteres. Okay lang yan. Ang minimum is 40. Wala akong paki kung nag-iintay sila sa likod. Basta ang mahalaga, Ito, Daddy. maitawid ko po ng safe ang aking pamilya at ang sarili ko. Yay! Come on! Vamonos! Woo! Vamos! Woo! Pero it doesn't make it less dangerous dito. Gustong gusto ko na makatawid doon.
Kanina hindi ko talaga natakot. Ba't ngayong pabalik na? Tsaka ako takot. At hindi po namin palalampasin ng pagkakataon na hindi po muna tumigil dito sa 7 Mile Bridge kasi po meron din po ditong bridge or boardwalk na pwede po sa mga tao. Ayan, tignan po si Mrs. So ayan, nakikita nyo po ito po yung parang pwede pong pagtigilan ng mga drivers at ng mga turista para po ma-experience po natin at malakaran po natin ang portion po ng 7 Mile Bridge. At yun nga po, ang akin pong baby na hindi natatakot. Ayan, nag-picture-picture po kami ng napakarami. At syempre, moment po namin ito, napakaganda po talaga, napaka-romantic po ng vibes ng place. At ilang saglit pa kinain na namin yung baon namin na dinner at kami po ay naabutan na po talaga ng sunset. Makikita nyo po na napakadilim na, inabot po kami ng 10:30 po sa biyahe. Kung makikita ninyo, wala po dito mga street light, tanging mga ilaw lang ng mga sasakyan ang gamit, kaya po talaga mas doble po talaga yung kaba ko. Thank God we reached the hotel safely. Hanggang sa muli po, Team Bibal here!